Matapos ang ilang taong paghahari-harian nito sa kanilang taniman, nito lang July 6, hinarap na ng magsasakang si Jeff ang kanyang amo. Gawin ko lahat para lang makakuha ng mga tanim ko. Sa aming lahat talaga yung ganyan. Dala-dala ang kanyang karit. Sumugod si Jeff sa taniman. Wala pang ilang segundo, nagkaharap din sila. Mukhang galit sa akin. Ititig sama-sama sa akin. Nung bigla na lang siya nitong sunggaban. Pagkatanong din sa medaliri, inagat naman ako dito sa apak ko dito. Pagkatumba ko, wala na akong malay. Yung inagawa sundang ko, ginanyan na ako sa daliri. 2 beses siya nagtaga sa akin. Natatakot ako, sabi ko baka mamatay na ako eh. Ito na nga ba ang katapusan ni Jeff sa kamay ng isang unggoy? Sa bayan ng Maripipi sa Biliran, may binatang ang mortal daw na kaaway, unggoy. Tuwing umaga, dito sa bayan ng Maripipi, sa probinsya ng Biliran, may mga gumagala raw na unggoy, mga long-tailed macaque. Damo man na napiperwisyo nga mga kuan din sa kalubian, mga tanom iragin papan ngaon, ang mga silot, saging, kung ano lang ira naruruyagan ira kakaon. Isa sa mga parati na lang daw na peperwisyo, si Jeff. Presyo na sira talaga sa tanim. Pagbalik ko doon, tinapon lahat ulit. Lana, ubos na lahat ng mga tanim doon. Ang mga unggoy nakakaakyat sa mga puno ng nyog para kunin ang mga bunga. Konti laman ang bunga ng nyog. Importante talaga sa amin, mga tanim. Dahil ito lang ang buong buhay namin. 2,000 ang sisira ng mga tanim. Kaya gamit ang pinagpatong-patong na kawayan at bato, gumawa na si Jeff ng patibong. Pinapainan niya ito ng nyog o saging sa loob. Oras na galawin ng unggoy ang pain, mabilis na magsasara ang takip ng patibong. Doon ang ampong ko sa merap. Gumano ko yun. Pagkasaka, lagi raw tinitignan ni Jeff ang trap o patibong hanggang nitong July 6. Pumunta na ako doon. Meron ako naririnig kasamahan niya. Sumisigaw. Habang naglalakad ako, naririnig ko na may nagkaguluhan na sila doon. Paglapit ko sa kulungan, nakita ko yung unggoy. Yun talaga sumisira ng pananim ko. Madaming barbon dito. Kinakabahan talaga ako. Mukhang galit sa akin. Tititig sama-sama sa akin. Pero habang binubuksan niya ang trap, Kumanyan na siya. Pagkatanong din sa medaliri, kinagat naman ako dito sa apak ko dito. dahil sa pagkakakagat ng unggoy sa kanya, natumba si Jeff. Sinamantala pa ito ng unggoy para kunin ang kanyang karit. Sinugot sa takuban ng sangkot ko. Hinagaw sa akin ng itak. 2 beses niya ako bas. Makbo, lumayo na siya. Namamanin ng natawang ko. Sabi ko, tulungan niyo ako, di ko na ito makakaya. Tatakot ako, sabi ko, baka mamatay na ako eh. Kahit naduguan na si Jeff, mag-isa siyang bumaba sa bundok, tumakbo sa pinakamalapit na gamutan. Nahihilo lang ako ulit. Sahin, lumabang ka, huwag kang matakot, maisog ka talaga eh. Labanin mo, huwag kang magpapataranta. Bagamat maliit lang naman ang natamo niyang sugat o yung kagat ng unggoy, nadali ng husto ang kanyang kaliwang palasingsingan, nahiwa ng karit. Marami nga siyang mga sugat. Isa lang doon yung sa kagat nga ng unggoy and the rest are parang nataga ng itap. Medyo malalim, kailangan namin i-manage and i-close yung mga ganun na wounds. Ang fear natin talaga may risk ng rabies virus. If hindi maagapan, 100% kasi fatality rate tayo sa rabies once infected ang patient. Pag nakaranas kayo ng ganitong pangyayari, una yung kailangan gawin, linisan nyo yung sugat ng malinis na tubig and sabon. Kailangan talaga na pumunta kayo sa pinakamalapit na health center and nag-administer din for rabies vaccination. More than just rabies, macaques in particular,
Meron silang kinakerry na virus na tinatawag na herpes B. Parang singaw sa atin, pero pag nakuha mo galing sa macaque, it's very deadly to human. Meron silang habit na maging konting aggressive with each other kasi kailangan nila i-protect yung food resources or territories. Parang mga bata rin yan na pag sinaktan mo ako, sasaktan din kita. So nakikilala din nila yung tao na nananakit sa kanila. Siguro, napatok ko na yon kaya gumaganti sa akin. Kung sino man ang mahuhuli na nagbebenta ng mga Philippine long-tailed macaque ay may kaukulan pong kaparusahan na 5 hanggang 10 araw na kaprisuhan. May penalidad po na 200 pesos hanggang 1,000 po. Hindi po ako monkey hunter kasi pagkakuha ng tanim ko, pinakawalaan ko naman sira. Kung meron pong mga unggoy na namemeste na po sa inyong mga pananim, iparating niyo po sa opisina ng DNR para po mahigawan po namin ng aksyon. Kaysa naman sa inyong ikulong or hulihin or patayin kasi po ipinagbabawal po yan sa ating batas. Sa tingin ko, bakuran talaga ko ang mga tanim ko. Sa tapatang ito, sino ba ang dapat manaig? Sino ang tunay na tuso? Matching o tao? Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.